Samantala, sa pagkakataong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Commodore Noemi Cayabyab, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Magandang gabi po, Commodore Cayabyab. Si Ryan Lisiges po ito ng PTV. Yes, Sir Ryan. Magandang gabi po at salamat po na sumusubaybay sa inyong programa. Opo, Commodore, kumusta naman po so far yung preparasyon natin para ngayong Holy Week? Yes, Sir Ryan, handang-handa po ang Philippine Coast Guard. Simula po ngayong araw, ay itinaas po natin ang ating alert status sa lahat po ng ating operating units nationwide. So we deployed halos 17,000 PCG personnel po sa iba't ibang lugar po yan para maalalayan po ang ating mga kababayan, lalo na po yung ating mga biyahero sa ngayong Semana Santa po. Nag-activate rin po tayo ng ating deployable response groups composed of our rescue swimmers, mga medics and nurses po natin para tugunan po yung mga medical or emergency assistance na kakailangan din po ng ating po mga kababayan. And of course, pinaigting po natin si Ryan ang pagkasagawa ng ating pre-departure inspection, ensuring po na lahat po ng barko and even yung mga commercial passenger boats ay compliant po and seaworthy to sail. Naglagay rin po tayo ng ating mga Coast Guard canine working dogs sa ating po mga major ports to conduct layered security inspection and of course yung paglalagay po ng ating mga sea marshals on board our passenger vessels. Opo, Commodore Cayabyab, ma'am, as early as today, meron na po ba tayong nakitang bugso ng mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa buong bansa, Commodore? As we speak po, Sir Ryan, ang pinakamalaking numero ng pantalan na ating po na-monitor ngayon sa area po ng Southern Tagalog dahil iba't ibang probinsya po ang kinikater po ng STL. So in total po, halos 120,000 inbound and outbound passengers na po nationwide ang ating pong namomonitor ngayong araw. Sir, para may point of comparison po lang po tayo, ngayon po ba na may problema tayo sa supply ng langis, inaasahan din po ba natin na mahihigitan yung bilang ng mga pasahero nung nakarang taon this year, Commodore? Last year, Sir Ryan, we were able to record a total of 3 million inbound and outbound passengers po sa Semana Santa. Pero eto po kasi ngayong taon na ito, dahil anticipated naman po ang pag-uwi ng ating mga kababayan, so halos maglalaro pa rin po tayo sa ganyang numero. So ang inaasahan po natin pagdagsa ng mga biyahero po sa ating mga pantalan ay sa araw po ng Martes. So titingnan po natin, Sir Ryan, pero ngayon po wala naman po na masyadong significant na pagbabago na nakikita po natin compared po of last year. Commodore, may mga pagbabago po ba tayong ipapatupad doon sa pag-i-inspect naman doon sa mga daladalang bagahe ng ating mga kababayan, partikular na po yung mga uuwi nga po sa kanilang mga probinsya, Commodore? Yes, but ang gagawin naman po natin is similar pa rin po sa mga regular inspection na isinasagawa po ng Philippine Coast Guard. Basta lang po natin siya paiigtingin. Maglalagay po tayo ng ating canine working dogs to supplement po yung kinakandak na security inspection ng mga x-ray machines sa mga terminal. We will ensure po na lahat po ng ating mga motorboats din po before po umalis, kailangan po ang mga pasahero ay meron pong nakasuot na life jacket. Ang pinakadirektiba rin po sa atin ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan ay wala po tayong paaalisin ng mga barko o even yung mga motorboats kung ang kanilang pasahero ay lagpas po sa kapasidad ng kanilang mga barko o mga motorboats po. Opo. Commodore, bukod doon sa inaasahang dagsa ng mga pasahero, syempre, yung iba din po ay nasa bakasyon na. Ngayong Holy Week, mahigpit din po ba yung pagbabantay natin? Alam naman natin kadalasan po, tumataas din po yung bilang ng mga nalulunod sa tuwing sumasapit po yung Holy Week, Commodore. Tama po kayo, Sir Ryan. Sa last year, halos yung pagkalunod po ang nakita po nating pinakamalaking numero na naitala po na maritime incidents po natin. So yan po ang ating babantayan ngayong taon, ngayong Semana Santa. Tayo po ay maglalagay ng ating mga lifeguards and rescue swimmers to assist po yung mga beach owners. And of course, magsasagawa rin po tayo ng ating coastal and seaborne patrol sa lahat po ng mga beaches at mga island resorts to maintain po yung visibility ng ating mga Coast Guard personnel. So in case po na magkakaroon ng immediate assistance or incidente, madali po tayo makakapag-responde. At patuloy naman po ang sinasagawa nating information campaign sa mga coastal communities po natin. Opo. Commodore, siguro panawagan na lang doon sa ating mga kababayan na ngayon ay nagsisimula ng mag-prepare para umuwi sa kanilang mga probinsya para doon gunitain yung Semana Santa. Commodore, go ahead po. Yes, Sir Ryan, maraming salamat po. So unang-una, ang atin pong reminder sa atin pong mga kababayan na babiyahe po papuntang mga probinsya po nila. Una-una, bumili po tayo ng maaga ng ating ticket. Meron naman po ibang mga shipping company na meron na pong online ticketing system.
So mas maganda po yun dahil maiiwasan po yung mahabang pila sa terminal. And of course, maaga po tayong pumunta sa ating mga designated na pantalan because definitely lahat po ng pasahero at kargamento ay dadaan po yan sa masusing inspeksyon. Pinagbabawal din po ang pagdala ng mga prohibited items katulad po ng mga flammable and explosive. So ang ating pong paalala ay wag po nating dadalhin yung mga ganung mga bagay na magkukos po ng pagkaantala ng ating mga biyahe. At siguro ang pinakamahigpit rin po nating paalala, Sir Ryan, no, yung iwasan pong pagtangkilik doon sa mga kolorum ng mga motorboats. Kasi last week, if I could mention, Sir Ryan, meron po tayo na itala na isang insidente na kung saan yung atin po mga turista ay sumakay po sa isang fishing boat at ginamit for island hopping. Unfortunately, meron po nangyaring insidente dahil again, pag ito po ay kolorum, the vessel or the motorboat is not equipped of a life-saving equipment. So we are compromising the lives of our passengers po. So i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. So kung meron po tayong nakikita na ganito mga kolorum na mga motorboat, and again, ang paalala po natin sa Ryan, kung tayo po ay nakainom ng alak, ay wag po tayo mag-engage into any water activities. I-check po muna yung weather, ang status po ng dagat sa kanilang mga lalanguyan para maiwasan po ang namang insidente. At palagi po nilang babantayan yung kanilang mga anak kung ito pa ipupunta sa swimming pool o sa dagat para maiwasan po ang pagkalunod. Alright, maraming salamat sa oras. Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Magandang gabi po.